So, good morning. Sandali ha. Okay. So, regarding doon sa post natin na another one na kaabang-abang sa YouTube channel natin, it is regarding the table 7-5 of the Uniform Plumbing Code. Ulitin ko, this is the same table found in our revised National Plumbing Code of the Philippines, yung maximum unit loading and maximum length of drainage and bent piping. So, sinabi ko rito, did you know that you only need these tables plus siyempre sa mga agimat ni Ama to design your sanitary waste and vent system of your project kahit gaano pa kalaki ang project na dinesign mo. Totoo hindi? Totoo yun. Okay? So, meron kasi dito up to 12 inches ang table. Sabi nila, paano kung lalagpas sa 12 inches? Simple lang yan. Kaya nga sinishare din natin paano mag-layout. Di-zoning mo, wag mong palagpasin doon sa requirement ng 12 inches ang building drain mo, di ba? So simple lang ang kasagutan doon sa tanong. Okay? So ito yung nabanggit na mga tawag dito, mga topics, okay? Subtopics, sanitary and waste pipe sizing, okay? Paano natin i-size up yung soil branch line, okay? Actually, yung nabanggit na natin yan doon sa mga definition natin in our previous videos sa YouTube, okay? Soil stocks, sanitary building drain, alam na natin yan, nabanggit na natin yan, na-define na natin yan at na-explain na rin kung ano yung building drain, ano yung building sewer, okay? And how to get the daily sewage flow rate of your wastewater treatment facility. Kasi as a plumbing designer, ikaw ang magbibigay ng flow rate, yung tinatawag nilang CMD, yung cubic meters per day na flow rate. Hinihingi yan ng STP designer para yun yung doon sila magbabase from that data, doon sila magbabase ng costing nila per cubic, usually kasi per cubic meters ang costing dyan, and yung siyempre yung design ng STP. So yun yung tawag dito, yun yung abangan natin sa YouTube channel natin. Okay? So sandali ha. So in this table, okay, sample lang. Sample lang, this table. Okay. Ito. This table, sample lang. Maximum unit loading, okay? Maximum unit loading, maximum length of drainage and bent piping. Okay, ano ibig sabihin yan? Ito sizes ng pipe. So 1/1/4, although wala tayong 1/1/4 dito, meron yan sa electrical. Meron tayong D2, okay? D2, D3, 4, wala tayong 5. Sa amin lang yan sa stage. 6, may 8, Gs, tsaka 12. Okay? Meron tayo niyan. Actually, meron na ring more than 12. Meron na ring nagmamanufacture niyan. Pipes lang yata sa Neltex. More than 12 inches. Okay? Alam ko. Pero yung hindi ko pa nakita yung fittings. Maybe fabricated fittings. Okay? So, ano ibig sabihin ito? Maximum units. Ibig sabihin, maximum units. Okay? Ito yung maximum units
na kaya ng mga tubo na to, okay, nasa taas. Ito yung maximum units niya. In terms sa drainage, okay, vertically installed or horizontally installed, ito yung mga limitations niya. So, halimbawa, detress. Sa detress na tubo, okay, vertically installed, okay, vertically installed, ang kaya niyang drainage fixture units, okay, drainage fixture units pala, ito yon, drainage fixture units, yan, ito yung drainage fixture units, okay, values, depende yan sa fixtures. Tapos meron na siyang minimum trap size dito sa second column. Then depende rin yan sa occupancy, either private use or public use. Meron na rin bagong column dito sa assembly or group, yan, group or assembly. Okay, so yun yung mga tawag dito, yun yung mga fixture units. So 48 fixture units, napakaraming EBAC niyan. Vertically installed, vertically installed. Tapos pag horizontally installed, yan, ang ano dyan, ang kaya niya is 35. Okay, 35. Ang ano niya, tawag dito, ang pag horizontal installed, ang detress 35 drainage fixture units ang kaya niya. So, pero wag tayong tumigil diyan. Meron kasing mga limitation yan. Itong upper script na 4, okay? Upper script na 4. Alamin mo muna kasi yan yung mga limitation. So, tingnan natin yung upper script na 4. Okay, sandali. Sana ba yung upper script na 4? Yan, upper script na 4. Basahin natin. Only 4 water closet or 6 unit trap allowed on any vertical pipe or stack and not to exceed 3 water closet or 6 unit trap or any horizontal drain. Okay? So, yan. Okay. Sample. Ito yung soil stack mo. Yan. Soil stack mo. Yan, soil stack yan. Okay? Soil stack. Sa soil stack na detress, itong soil stack na detress, kaya niya na ito, isa soil pipe, soil branch yan, isa. Okay? Dalawa, tatlo, hanggang 4. Hanggang 4 na soil branch, sample lang na merong tigi-isang water closet. Okay? Dito sa soil branch na to, merong isang water closet. Okay? Oh, naputol. Hindi pa naman ako marunong sakad. Okay? Merong tigi-isang water closet, pero not to exceed 48 ang drainage fixture units ang total, kaya pa ng detress yan. Okay? Ngayon, ito namang isang horizontal branch. Let's say horizontal branch, may hanggang tatlong water closet ang kaya niya. Yun yung ibig sabihin ng upper script na 4. Ang not to exceed 35 drainage fixture units. Pero since tatlo na ito plus 1, 2 at saka meron pang isa 3, so bali apat na soil branch. So ang isa 3, so may plus 3, so magiging 6. So more than 4 na siya, so magiging D4 na yung soil stack, but the branches is allowed pa ang detress. Okay? So yun yung ibig sabihin niyan. Okay? Yun yung ibig sabihin ng table na to. Okay.
Yan yung ibig sabihin ng table na yan. Okay? Ngayon, nabanggit ko na yan sa previous ano natin, bakit nga ginagawa nating D4 ang pag nakita tayo ng water closet, pwede naman palang detress lang ang branch line natin. Sabi ko nga, hindi naman mali, wala lang tayong choice kasi nga wala tayong tinatawag na closet bend, yung parang elbow 90 na reducer na 4x3. Sa amin lang yan sa States So ayaw kasi maniwala yung mga kaibigan natin manufacturer tulad nila ni Ryan Barrera sa Emerald, tapos sila Hubert Chan ng Atlanta, at saka si Sir Nat Lapida ng Vice President ng Moldex. Ayaw nila maniwala na manufacture kayo ng bend na yan para at least win-win solution yan Pwede nang gumamit ang mga owner, mga developer ng detress na tubo, makakatipid sila, di ba? Magaan pati sa mga contractor, okay? Para tapos patent nyo nan as AMA bend, okay? So ayaw nilang maniwala wala kasi tayong pera. So yun, nasagot na natin yan. Ngayon, dito ano na to, so yun yung sample, sample paano gamitin ang table na to, okay? Ngayon, pagdating naman sa bend, yan, bend piping, ito pala, sa maximum units, yun yung load, pero hindi ibig sabihin na pasok na siya sa units, okay? Ito yung mga units na yan, yan. Pwede nang gamitin ang mga pipes na to. I-check mo pa yan sa maximum length, okay? Maximum length. Kasi nga may mga limitation So vertically installed, ito lang yung mga limitation niya. Huwag lumampas dito yung mga tubo na yan para hindi ka mag-violate doon sa table na to, okay? Although dito sa horizontal installed length, unlimited, only rise yan. But please, medyo diskartehan nyo dito yung layout ninyo. Dapat i-break nyo yung length, yung sobrang haba, kasi nga meron kasing nabanggit dito sa code na actually experience wise na subok natin to, na medyo kahit na sinabing unlimited meron kasing sinabi dito sa code, kasi ang magiging niyan parang na over design, okay? Meron kasing sinabi dito sa code na yung number 7, palagi kong sinasabi to, trap sizes shall not be increased, okay, to the point where the fixture discharge. Trap sizes, of course, kasama na yan yung tubo, okay, shall not be increased where the fixture discharge may be inadequate to maintain its self-scouring properties. Self-scouring, kung medyo over-design ka na nga sa D4, tapos mahaba pa yung linya, ang self-scouring properties niya hindi na ma-attain. So, popondo ang dumi doon sa gitna lang linya. Yun yung cause ng bara. So, diskarte yan. Kaya ako sinasali sa pag-share sa inyo yung mga techniques and layout. Okay? Yung techniques ng layout. Ngayon, pagdating naman sa bend piping, okay? Bend piping, ito. Bend piping. So, okay ka na rito, na-check mo na yung maximum units,
maximum length. Ang bent piping naman, okay? Paano mo gamitin ang tong table to? Horizontal plus vertical. Maximum units and maximum length. So, saan ka mag-uumpisa ng pagsukat nito ng length? Horizontal at saka vertical. Yun yung isi-share natin, ha? Maraming hindi alam ito, or hindi kabisado ito. Paano pag size up ng tulad dito, yan. Aside from this table, andito lang yan sa table na yan, pero mas maganda kung meron ka ring dagdag na agimat para mapabilis itong agimat ni ama na to. Actually, kulay tae na nga ito sa Tagal at akay-akay kito kahit saan ako pupunta dahil mapapabilis ang pag design mo ng venting system mo. Okay? Especially this vent headers, yung sinasabi nating vent collector sa mga high-rise building. Okay? Ito yon. Yan, yung sa taas, siyempre nakakonekta yan, lahat ng vent stack sa taas, kukonekta mo yan, dadalhin mo dun sa roof deck para vent roof. So, sinasize up yan, hindi yan basta-basta mata-mata. Okay? Using the tables alone, plus yung agimat ni ama, pati yung vent roof size, inaano yan, kinocompute yan. Okay? Yung mga singawan daw, singawan, batukan ko na kayo, hindi singawan yan, higupan ng hangin ang vent sa piping, sa plumbing system. Okay? Ngayon, nabanggit ko na rin ang yung regarding dito, naputol pa paano pagbalik ito. Yung dali buksan natin ulit yon 507. Sorry ha, sorry, stop. Sana ba yan? Anak ng itong 503. Okay, ito yung sinasabi nilang dati kasi sinasabi nila na hindi raw kaya ng plastic pipes ang mga high-rise building. So, huwag kayong magpapaniwala dyan. Ulitin ko, ito yon, katibayan na hindi totoo yon. Yan, one of the oldest and most persistent myth in the plumbing profession is the belief that extremely high velocity develop at the start of high-rise building. Plumbing engineer is invariably asked how he is going to provide to these velocities at the base of the stack. How is he going to prevent the base heating from being blown out or broken? So, sabi dito sa author, si Alfred Steele, no special provisions are required for tremendous velocities and no special precautions are required to protect the base fittings. Excessive velocities does not occur. Okay? Excessive velocities does not occur on high-rise building. Yan yung katibayan. Okay? So, tapos sinabi pa rito ulit, meron pa, based on experiments and mathematical calculations, hydraulic calculation, ito lumalabas, the velocity at the base of the
of a 100-story stock is only slightly and insignificantly greater than the velocity at the base of a 3-story stock. So, yon, maliwanag. Ngayon, yung sinasabi nilang velocity brake, mayroon kasing itong mga ibang designer natin nagre-require pa ng mga velocity brake sa high-rise building. Tulad niyan, bini-break down nila yung velocity para to avoid excessive velocity at the base of the stock. Okay? Ngayon, itong problema sa site, ang liit-liit na mga 5 chase, hindi na letsi-letsi na yan, hindi magkasya sa 5 chase. So, wala yan pala. That is a no-no. Okay? Sinasabi kasi rito, velocity brake, there is no scientific reason for limiting the height of a soil or waste stock of any size, and the stocks can be run straight down without offsets, okay, for 100 feet or more with the utmost confidence. Okay? The so-called velocity brake, okay, are absolutely unwarranted and in fact could cause excessive pneumatic pressure fluctuation in the stock. So kabaliktaran pa pala itong mga kiniklaim ng ibang mga bossing natin, mga designer na binibrake, mas magkukause pa pala ng pneumatic fluctuation. Okay? So yon. Ngayon, dito, bago tayo makarating dito, siyempre, suggestion ko lang, you must watch previous videos, kasi nga, bago tayo makapag-design, dapat marunong muna tayong makabisado muna natin mag-layout, kaya sinishare natin ang pag-layout, ma-define natin, maintindihan natin yung basics, para alam natin paano i-layout, di ba? Bago tayo mag-sizing, hindi tayo lalaktaw kaagad dito kasi nga dapat step by step. Okay? So yon, abangan ninyo ang video na to para at least makabisado natin, kasi maraming hindi gaanong kabisado ito paano gamitin. Hanggang dito lang sila, paano itong mga limitations na to, yung mga maximum length at saka maximum limitation sa length sa bend, di ba? So i-share natin yan. Okay? Sana subaybayan nyo si Ama. Okay? Subaybayan nyo si Ama para sa dagdag kaalaman. Wala namang pilitan. Kung ayaw nyo ng dagdag kaalaman, di wag. Hindi ko na problema yon. Okay? Salamat ng marami. This is Mamang Tuberong Calvo. Good morning.